Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Dahlia. Tahimik akong tao at wala akong kaibigan. Nasa mid-60s na ako sa kasalukuyang taon. Nangyari po itong ibabahagi kong kwento noong bagong sama pa lamang kami ng aking asawa. Alam ko na mabibigla kayo sa aking kwento, pero malalaman nyo kung bakit ko ginawa ang bagay na yon. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, marunong ako ng itim na kapangyarihan at ginamit ko yon upang mapagbago ang aking biyenan. Simula pagkabata tampulan na ng tukso ang aking pamilya. Kilala kasi ang aking Lola Daisy sa pagiging isang babaylan at marunong din si Lola Daisy na gumamit ng itim na mahika. Natatandaan ko pa noon, meron siyang maliit na libro na siya lamang ang nakakahawak. Ni minsan hindi niya winalay sa kanya ang librong yon. Dati hindi ko pa alam kung anong bagay na yon, ngunit habang tumatagal, nauunawaan ko ang halaga noon kay Lola. Istrikta ang aking Lola at sa kanya ako lumaki. Siya ang nagsilbing magulang ko dahil parehong abala sa kani-kanilang trabaho ang mga magulang ko. Naaalala ko pa, madalas si Lola sa kanyang silid. Sa tuwing sasapit ng 3:00 ng hapon, nananatili na siya doon hanggang sa sumapit ang 6:00 ng gabi tsaka lamang siya lalabas. Natanong ko noon si Lola kung bakit siya nagkukulong sa kwarto. Ako kasi yung tipo ng tao na matanong talaga. Gayunpaman, sabi ni Lola Daisy sa akin, nagbibigay lang daw siya ng oras sa Panginoon upang magpasalamat sa lahat ng biyaya na kaloob sa amin. Ngunit sa totoo lang, may parte noon sa puso ko na hindi naniniwala sa aking lola. Kahina-hinala kasi ang kanyang mga kilos. Masyado siyang mahigpit, lalo na sa kanyang silid. Ayaw niya na may ibang pumapasok doon. Pakiramdam ko noon may iba pang dahilan si Lola kung bakit siya nagkukulong sa silid niya. Ngunit kalaunan, hindi ko na lamang yun binigyang pansin. Gawa ng naging abala na ako sa aking pag-aaral. Hindi naman kasi pala kwento si Lola Daisy at ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa pagiging babaylan niya. Wala ring gaanong kaibigan si Lola, maging ako ay nagaya sa kanya. Nahihiya kasi ako noon na makisalamuha sa iba. Iniiwasan din ako ng mga kasing edad ko. Sinasabi nila na masama raw ang aking lola. Minsan ay nakakwentuhan ko si Lola Daisy. Ginamit ko agad ang oras na yon upang magtanong. Lola, pwede po ba ako matuto ng mga ginagawa niyo? Parang gusto ko kasi na maging katulad niyo eh. Nakakatuwa kasi kaya niyo pong ipagtanggol lang yung sarili. Biglang napakunot ang noo ni Lola nang dahil sa tanong ko sa kanya. Apo, masyado ka pang bata. Hindi mo pa mahuunawaan kung anong ibig sabihin ng aking ginagawa. Isa pa, maraming dapat isaalang-alang. Hindi ko alam pero binalot ng kuryosidad ang isipan ko nang dahil sa sagot ni Lola. Bakit hindi niyo po ipaliwanag sa akin, Lola? Para naman po maunawaan ko. Palagi na lang po kasi kayong umiiwas eh. Lalo na kapag nagtatanong ako tungkol sa inyong ginagawa. Sa halip na sagutin ako ni Lola, bigla na lang siyang nagalit sa akin. At nang araw na yon, nagkulong na siya sa kanyang silid. Nang dahil sa ginawa niya, mas lalong nanaig ang pagnanais ko na makakuha ng kasagutan at paliwanag sa lahat ng aking katanungan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging malihim si Lola Daisy at hindi niya ako pinapansin. Sa tuwing uuwi ako ng bahay, parang hangin lang ako sa kanya. Nagkakasama lang kami at nagkikita tuwing kakain. Pagkatapos ay papasok na agad siya sa kanyang silid at hindi na muling lalabas pa. Para bang iwas na iwas siya. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang naging ganun ang pakikitungo sa akin ni Lola Daisy. Wala naman kasi akong ginawang masama eh, ngunit parang ilag na ilag siya sa akin. Gayunpaman, hindi nagtagal, hindi na talaga ako nakatiis at agad ko siyang kinausap. Tinanong ko si Lola Daisy kung bakit ganun ang kanyang ginagawa sa akin at para bang iniiwasan niya ako. Malalim siyang napabuntong hininga bago niya sinagot ang aking katanungan. Pasensya ka na, Apo. Ngunit ayoko lang na mag-away tayo o di kaya naman ay magtalo nang dahil sa kuryosidad mo. Hintayin mo ang tamang panahon. Sasabihin ko rin naman sa iyo kung ano ang ginagawa ko.
at wala namang ibang magmamana ng aking kaalaman kung hindi ikaw. Kaya sa ngayon, ituon mo muna ang iyong atensyon sa iyong pag-aaral. Natahimik ako sa sinabi ni Lola Daisy. Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinagot sa akin. Matapos niya kasi kong iwasan ng ilang araw, ganun lamang ang kanyang paliwanag. Gayunpaman, hindi na lamang ako nagtanong pa o nangulit dahil naisip ko na baka mas lalo lamang magalit sa akin si Lola Daisy at hindi ko naman yun kakayanin. Bukod pa dun, ayaw ko ring mangyari ang bagay na yun, lalo na at siya lamang ang nasa tabi ko habang wala ang mga magulang ko. Matapos ang araw na yun, hindi na ako nagtanong pa kay Lola Daisy. Alam ko naman kasi na magagalit lamang siya sa akin, kaya minabuti ko na itikom na lamang ang aking bibig. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging madalas ang pagtungo ni Lola Daisy sa kanyang silid. Hindi ko na lamang siya pinansin ng mga panahon na yun, lalo na at abala na rin ako sa mga proyekto namin sa eskwelahan. Nais ko kasi noon na makauwi na sila mama at agad na makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Wala pa man din ako sa kolehiyo, pinag-iisipan ko na ang aking kurso upang sigurado na ako at hindi pa bago-bago. Gusto ko kasi maayos ang lahat at walang nasasayang na oras. Yun kasi ang natutunan ko kay Lola Daisy. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, nakapagtapos na rin ako ng kolehiyo at napauwi ko na rin ang aking mga magulang. Nagsimula akong magnegosyo at kalaunan nakabili ako ng pwesto sa Maynila. Sila mama naman ang siyang humawak ng negosyo sa Maynila, na natili kasi ako sa probinsya. Nais ko noon na makasama ang aking mga magulang, ngunit mas pinili kong manatili sa piling ni Lola Daisy. Ayoko siyang iwanang mag-isa noon sa probinsya. Iniisip ko kasi si Lola Daisy ang kasama ko nung mga panahon na nag-iisa ako, kaya naman hindi ko siya magawang iwanan. Sinasama ko siya noon sa Maynila, ngunit ayaw ni Lola Daisy. Nasanay na raw siya sa probinsya na mamuhay. Maninibago lang daw siya kapag lumuwas. Kaya naman mas pinili niya ang manatili roon. Inirespeto ko ang desisyon niya at hindi ko siya iniwan, gaya ng ginawa niya sa akin noon. Habang tumatanda si Lola, mas lalo naman siyang napalapit sa akin at unti-unti niyang itinuro ang mga kaalaman niya tungkol sa pagiging isang babaylan. Sabi kasi sa akin noon ni Lola Daisy, ako lamang ang siyang magmamana ng kaalaman na yon, lalo na at ako lamang daw ang kanyang nakasama hanggang sa edad niyang yon. Hindi ko alam noon kung matutuwa ba ako o hindi. Sa tagal kasi ng panahon, nawala na rin ang interes ko noon sa mga ginagawa ni Lola. Ngunit kalaunan habang inaaral ko yon, nagustuhan ko rin naman yon, lalo na nang matutunan ko kung paano labanan ng mga kapangyarihan ng hindi pangkaraniwang tao. Siyempre, tinuruan rin ako ni Lola Daisy kung paano mambarang at mangulam ng tao. Lola Daisy, bakit ngayon niyo lang sa akin tinuro ang mga bagay na ito? Bakit noon ayaw niyong sabihin sa akin? Iwas na iwas po kayo. Ano po bang kaibahan noon? Napangiti si Lola sa tanong ko sa kanya at hinaplos niya ang aking buhok. Yun ba? Natatakot kasi ko na katulad ng iyong ina, baka layuan mo rin ako. Lalo na kapag nalaman mo kung ano ang mga ginagawa ko. Nagulat ako noon sa sinabi ni Lola Daisy. Hindi ko akalain na may hidwaan sa pagitan nila ni Mama. Alam po pala ni Mama ang tungkol sa ginagawa niyo. Hindi niya nabanggit sa akin. Tumango naman si Lola sa tanong ko sa kanya at kita ko ang pagsilay ng lungkot sa kanyang mga mata. Oo, Apo, pero lumayo siya noon. Kung iniisip mo naman kung bakit napunta ka sa akin, yun ay ang kadahilan ng wala na siyang ibang mapag-iiwanan sa'yo. Sinabi niya rin sa akin noon, huwag ko raw ituturo sa'yo ang aking nalalaman. Natatakot siya na magamit mo sa kasamaan at baka raw mapahamak ka. Ngunit ngayong nasa tamang edad ka na, nakikita ko naman na responsable ka, kaya't ituturo ko sa'yo ngayon ang aking mga kaalaman. Napatango na lamang ako noon sa mga sinabi ni Lola Daisy at tinandaan ko ang lahat ng bilin niya sa akin, lalo na at alam ko na para din naman yon sa ikabubuti ko. Sineryoso ko ang lahat ng turo sa akin noon ni Lola Daisy. Iniisip ko noon na yun na lamang ang tanging alaala niya sa akin kapag siya ay nawala na.
Lumipas ang maraming taon at naging dalubhasa ako sa pagiging isang babaylan. Madalas na kaming nagkakasabay ni Lola Daisy sa pagdarasal sa kanyang silid. Nung unang beses na pumasok ako sa kanyang kwarto, namangha ako sa sobrang linis. Pero syempre, maraming mga halamang gamot sa paligid at mga iba't ibang botelya. Karamihan sa mga botelya ay may mga laman na langis. Sabi ni Lola, may mga dasal daw ang langis na yon. Ang sarap sa pakiramdam na wala ka ng katanungan sa iyong isipan. Sa pagdaan ng mga araw, tumutulong na rin ako kay Lola Daisy sa tuwing may humihingi sa kanya ng tulong o kaya naman ay may nagpapagawa sa kanya ng barang. Sinabihan ako noon ni Lola Daisy na huwag ko raw siyang gagayahin. Nagtaka pa ako noon kung ano ang sinasabi niya. Gayunpaman, ipinaliwanag niya sa akin ang nais niyang sabihin. Huwag raw akong tutulad sa kanya na gumagawa ng barang at kulam upang makapanakit ng kapwa. Tumango lamang ako sa sinabi ni Lola Daisy. Ni minsan hindi ko naman naisipan na gagawin ko ang bagay na yon sa aking kapwa. At gaya ng aking sinabi, inaral ko lamang ang pagiging isang babaylan dahil yun ang siyang magiging alaala ko kay Lola Daisy. Lumipas ang isang taon at tuluyan ngang pumanaw ang aking lola. Bago siya nawala, ipinamana niya sa akin ang maliit na libro, yung kulay itim na dati gustong-gusto kong hawakan. Gayunpaman, nalaman ko kung ano ang nilalaman ng libro. Itinabi ko na lamang at itinago yon. Alam ko kasing maaaring magamit yon ng kung sino man, lalo na ang may kaalaman sa lihim na karunungan upang makapanakit ng kapwa. Isa pang dahilan ko noon kung bakit ko itinago yon ay para hindi ko siya magamit kung sakaling magkaroon man ako ng kaaway. Natatandaan ko kasi mga sinabi ni Lola Daisy na may balik daw ang lahat ng gagawin mo sa iyong kapwa. Nang mamatay si Lola Daisy, ibinenta na ni Mama ang mga ari-arian na naiwan sa amin. Kahit na ang bahay ibinenta rin nila at pinaghati-hatian nilang magkakapatid. Hindi na rin ako nakialam noon dahil sa kanila naman yon at hindi sa akin. At halos lahat yata ng gamit ni Lola Daisy, ibinenta rin nila Mama. At yung iba naman na hindi mapapakinabangan, isinama na sa kanyang libingan. Ang tanging naiwan lamang sa akin ni Lola ay ang itim na libro. Bago siya tuluyang bawian ng buhay, ipinamana niya yon sa akin. Hindi ko na ilalahad pa ang buong kwento tungkol sa pagitan namin ni Lola Daisy, lalo na sa mga orasyon at ritual at personal na usapin na kasi yon. Kaya naman yan lang ang ikinuwento ko tungkol sa amin ni Lola. Matapos maasikaso ang lahat sa probinsya, sumama na ako kina Mama. Wala na rin kasing dahilan para manatili pa ako sa probinsya. Tumulong ako sa aking mga magulang para patakbuhin ang negosyo namin. Doon ko na nakilala si Dante. Madalas namin siyang customer sa aming negosyo. Ang hindi ko noon alam, naghihintay pala siya ng pagkakataon na makausap ako. Hanggang sa dumating ang araw na nagkausap kami. Tinanong niya ako kung naghahanap daw ba kami ng kasosyo sa negosyo. Nang mga panahon na yon, talagang malakas ang kita namin ng aking mga magulang, ngunit wais ang aking ama. Siya ang nakipag-usap noon kay Dante at gaya ng inaasahan ko, nakipagsosyo ang aking ama sa pamilya ni Dante. Hindi naman ako noon umalma o nagreklamo sa aking ama. Alam ko naman na alam niya ang kanyang ginagawa at kung ano ang makakabuti sa aming negosyo. Di nagtagal naging kasosyo namin sila Dante sa negosyo at syempre palagi na rin siyang dumadalaw sa amin. Gawa na rin ng palagi silang nag-uusap ng aking ama tungkol sa mga gagawin sa negosyo at kung ano pa ang maaari nilang idagdag dito. Nung una hindi po talaga kami malapit sa isa't isa ni Dante. Gaya nga ng sabi ko, mahiyain ako at ilag sa ibang tao. Lalo na kapag hindi ko naman kasundo o kaklose. Basta ang natatandaan ko, nakakausap lang kami ni Dante sa tuwing may mga tanong siya. At kapag wala ang aking ama, sa akin siya palaging nagtatanong. At syempre, alangan naman na hindi ko kibuin at sagutin. Kaya naman sa mga ganoong pagkakataon lamang kami nagkakausap. Madalas naman kaming magkita sa bahay, ngunit madalang kaming magkausap. Iba rin kasi ang inaasikaso ko at bukod ang trabaho sa aking ama. Toka-toka kasi kami nila Mama sa pagpapatakbo ng negosyo upang mas madali ang trabaho. Hanggang sa dumating yung kaarawan ng aking ina. May bagay kami na hindi napagkasunduan ng aking ama, kaya naman sa halip na makipagtalo,
umalis na lamang ako. Kahit pa marami kaming mga bisita, wala akong pakialam noon. Ang iniisip ko lamang ay umalis kesa naman magkagulo pa kaming dalawa ng aking ama. At nakakahiya yun sa aming mga bisita, kaya naman umiwas na lamang ako. Nagpunta ako noon sa isang tahimik na lugar at hindi ko alam na sinundan pala ako ni Dante. Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman kung saan ako pupunta eh. Nagulat na lang ako, nasa likod ko na siya. Doon lamang kami nagkausap na dalawa at naging komportable naman ako sa kanya. Napakagaan kasi niyang kausap, hahayaan kanyang magsalita at maglabas ng sama ng loob. Kapag tapos ka na, tsaka lamang siya magbibigay ng payo. Sa totoo lang, nagulat din naman ako noon dahil nakapagkwento ako sa kanya. Kahit na hindi naman kami malapit, hindi rin naman kami nagtagal at agad na rin na bumalik sa bahay. Pag-alis ng mga bisita, agad na humingi ako ng tawad sa aking ama at tinanggap niya naman yon. Nang magkaayos kami ng aking ama, agad na nagpasalamat ako kay Dante. Nang dahil kasi sa mga payo niya sa akin, naliwanagan ang aking isipan. At buhat ng araw na yon, palagi na kaming nagkakausap. Napagkukwentuhan na rin namin noon ang mga pinagdadaanan namin, lalo na ang mga pangarap at plano sa buhay. Habang tumatagal, napagtanto namin na marami pala kaming pagkakapareho. Mabilis kong naging kasundo si Dante. Madalas sa akin na siya nagtatanong. Kalaunan, unti-unting nahulog ang loob ko kay Dante. Pero hindi ko naman inamin sa kanyang nararamdaman ko, lalo na at nahihiya ako. Isa pa, napakapangit din naman tingnan kung babae pa mismo ang unang aamin sa lalaki. Tama ako, hindi ba? Hinayaan ko na lamang ang sarili ko noon na mahulog kay Dante. Minsan sinusubukan ko na kalimutan na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit sa tuwing nagkikita kami o di kaya naman nagkakausap, bumabalik ang nararamdaman ko para sa kanya. At mas lalo akong nahuhulog. Sa totoo lang kahit na malapit na kami ni Dante ng mga panahon na yon, hindi talaga ako naging malapit sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang nanay. Pansin ko kasi mata pobre at masungit ang kanyang ina. Yung tipong titignan kanya mula ulo hanggang paa at ipararamdam niya talaga sa'yo na hindi kanya gusto. Ubod pa siya ng arte lalo na sa pagkain. Ewan ko kung bakit, pero sabi ni Dante, galing naman daw sila sa mahirap na pamilya. Ang hindi ko lang maunawaan kung bakit ganun ang ugali ng kanyang ina. Ngunit hindi ko na lamang pinansin yun. Minsan pa ay narinig ko siyang may kausap sa cellphone. Nung una akala ko ibang pinag-uusapan nila. Hanggang sa narinig ko na sinabi niyang nagkaroon lang daw kami ng negosyo nang dahil sa pera ng pamilya ko. Wala rin daw akong narating sa buhay at nakaasa lang daw ako sa pamana nila mama. Sa totoo lang nang marinig ko ang mga salitang yun, galit na galit ako. Gusto ko siyang sigawan. Kaso naisip ko na wag ko na lang patulan, baka kasi mas lumala lang ang sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, naisipan ko na lumayo muna kay Dante para kahit papano mabawasan ang nararamdaman ko para sa kanya. Ramdam ko kasi na ayaw sa akin ng nanay niya. Ngunit 3 araw pa lamang na iniiwasan ko siya, agad na kinausap niya ako at tinanong. Teka lang, napapansin ko nitong mga nakaraang araw. Para bang iniiwasan mo ko? May nagawa ba akong mali sa'yo, Dahlia? Hindi ko alam noon ang isasagot ko kay Dante. Bigla niya akong hinatak at kinausap. Natatakot ako na aminin sa kanya ang tunay na dahilan. Baka lalo lamang siyang lumayo sa akin at tuluyan na kaming hindi magkita. Napakamot ako sa aking ulo at umiwas ako ng tingin sa kanya. Anong sinasabi mo? Hindi kita iniiwasan, Dante. Sadyang abala lang ako sa mga bagay-bagay dito sa negosyo, kaya hindi kita masyadong napapansin. Bakit mo biglang natanong yan? Nakita ko na para bang umiiwas ng tingin sa akin si Dante at napakamot siya sa kanyang batok. Akala ko pa nga noon hindi na siya sasagot sa tanong ko sa kanya. Pansin ko kasi na para bang naiilang na siyang magsalita noon, ngunit ikinagulat ko ang kanyang sinabi. Ano kasi, hindi ako sanay na hindi mo ko pinapansin. Napapaisip na lang ako sa tuwing hindi mo ko kinakausap. Sa totoo lang aaminin ko, Dahlia. Meron akong pagtingin sa'yo. Para bang huminto ang aking mundo sa mga sinabi sa akin ni Dante.
Literal na natulala pa ako noon at hindi ako makapaniwala sa kanyang biglang pag-amin. Napasabi na lamang ako sa aking sarili na ito pala ang pakiramdam ng may umamin sa'yo, tapos pareho kayo ng nararamdaman. Ngunit sa puntong yun, para bang natorpe ko at hindi ko masabi ang nararamdaman ko para sa kanya. Akmang magsasalita pa lamang ako noon nang dumating ang nanay niya. May kasama siyang mistisang babae at bigla na lang pumulupot ang kamay niya sa braso ni Dante. Dahilan para panghinaan ako ng loob na aminin ang nararamdaman ko para sa kanya. Kahit na alam ko na may pagtingin siya para sa akin. Pasensya ka na, Dahlia. Hihiramin ko muna ang anak ko. May pag-uusapan kami tungkol sa kanyang pakakasalan na babae. Sa mga oras na yon, para bang pinamukha pa sa akin ng nanay niya na hindi kami pwedeng maging kami at ayaw niya sa akin dahil may iba siyang nais para kay Dante. Hindi ko alam noon kung ano ang isasagot ko, kaya tumango na lamang ako. Naguguluhan ang aking isipan ng mga oras na yon. Kakaamin lang kasi sa akin ni Dante, tapos malalaman ko na ikakasal na pala siya. Mabilis na umalis si Dante sa harapan ko at nagtungo sa isang lamesa malayo sa akin. Nakatingin lamang ako sa kanila. Napansin ko na para bang nagtatalo si Dante at ang nanay niya. Ewan ko, pero pakiramdam ko hindi siya pabor na magpakasal. Iniisip ko na sana tumutol si Dante, pero hanggang sana lang yun. Lalo na't hindi ko naman narinig ang kanilang usapan dahil malayo sila sa akin. Hindi naman ako nakiusyoso sa usapan nila. Marami na rin kasing mga customer na dumating, kaya inasikaso ko na lamang ang mga tao. Matapos ang ilang oras, umalis na rin ang nanay ni Dante at yung kasama niyang babae. Tapos biglang lumapit sa akin si Dante at sinabihan ako na kung maaari niya daw ba akong makausap. Sa totoo lang ayaw ko sana ngunit nahihiya naman akong tumanggi. Baka kasi ano pa ang isipin niya. Kaya naman tumango na lamang ako. May parte naman kasi sa puso ko na umaasa at nagsasabing sana totoo ang sinabi niya sa akin bago dumating ang nanay niya. Hindi ko alam noon kung para saan at bakit niya ako kinausap. Ngunit nang magsalita siya at kami na lamang dalawa, sinabi niya sa akin na aminin ko lamang daw ang nararamdaman ko para sa kanya at hindi niya itutuloy ang kasal. Lalo na at ang nanay niya lamang ang may nais noon. Nagulat at nanlaki ang aking mga mata sa mga sinabi niya. Napatanong pa nga ako noon sa sarili ko kung masyado bang halata na may pagtingin ako para sa kanya para tanungin ako ng ganon. Hinawakan niya ang aking kamay at tinitigan ako sa aking mga mata. Kaya naman wala na akong nagawa pa kundi aminin sa kanya ang aking nararamdaman. Oo, tama ka, gusto nga kita. Pero Dante, magagalit ang nanay mo kung hindi mo siya susundin. Kahit na hindi naman kami malapit ng magulang mo, alam ko ang mga kaya nilang gawin at kung ano nga bang kanilang ugali. Kaya natatakot ako na baka paghiwalayin din nila tayo at madamay pa ang negosyo. Hinawakan ni Dante ang aking muka at hinalikan ako sa aking noo habang siya ay nakangiti. Nagulat ako sa ginawa niya, pero aaminin ko, kinilig ako sa ginawa niyang yun. Aba, sino bang hindi kikiligin kung hahalikan ka sa noo ng isang taong gusto mo? Huwag kang mag-alala. Dahil akong bahala kay mama. Huwag mo siyang intindihin. Ang mahalaga, alam ko na mahal mo ko. At yun ang pinaka-importante para sa akin. Kinakabahan talaga ako ng mga panahon na yun. Yun kasi ang unang beses na papasok ako sa isang relasyon at napakakomplikado pa ng sitwasyon. Matapos ang pag-uusap namin na yon ni Dante, ilang araw ko siyang hindi nakita at nagulat na lang ako nang pumunta siya sa bahay namin at nagpaalam sa aking mga magulang na liligawan niya raw ako. Pabor naman sa kanya ang mga magulang ko, lalo na ang aking ama. Ayos na ayos sa pamilya ko si Dante, ngunit alanganin naman ako sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina na si Mama Teresa. Ramdam ko ang inis sa mga mata ng ina ni Dante at alam ko na hindi niya ako gusto para sa kanyang anak. Masyado kasi siyang halata Pinahihirapan niya ako at para bang halos lahat ng gawin ko, bantay sarado niya. Konting pagkakamali lang, pupunahin niya na kagad ako.
Sinabihan ako ni Dante na wala naman nang magagawa ang kanyang ina dahil siya na mismo ang nagdesisyon para sa kanyang sarili. At wala rin naman siyang magagawa dahil pumayag ang kanyang ama na makipagrelasyon sa akin. Pabor din ang tatay ni Dante sa akin, ngunit alam ko na ang nanay niya kailanman hindi ako magugustuhan. Lumipas ang 1 taon, sinagot ko si Dante at nagpasalamat ako dahil ipinakita niya sa akin na hindi ko pagsisisihan ang binigay kong pagkakataon sa kanya dahil pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako sa kanya. Maraming ginawa noon si Mama Teresa para hindi matuloy ang panliligaw sa akin ni Dante. Halos siraan na niya sa akin ang sarili niyang anak, ngunit hindi ko pinansin ang kanyang mga sinabi. Alam ko na plano niya lamang yun upang sirain kami ng kanyang anak. Naging masaya kami ni Dante sa aming relasyon at para bang napaka-perpekto ng aming pagsasama. Ngunit nag-aaway din naman kami paminsan-minsan. Gayunpaman, hindi namin pinatatagal. 3 taon kaming naging magkasintahan at kalaunan, inalok niya ako ng kasal. Agad ko naman yung tinanggap. Sigurado naman kasi ko na si Dante na ang makakasama ko sa buhay. Nagalit pa nga noon si Mama Teresa. Bakit daw magpapakasal kami kaagad-agad? Samantalang 3 taon pa lamang daw kaming magkasintahan. Hindi na lamang namin pinansin ang mga sinasabi noon ni Mama Teresa. Mabilis naming inasikaso ang aming kasal at wala na ngang nagawa pa si Mama Teresa. Lalo na nang ikasal na kami ng kanyang anak. Para bang sampal yun sa kanyang muka. Gayunpaman, nagulat ako dahil mabilis na natapos ang 1 linggong bakasyon namin ni Dante. Yung tinatawag na honeymoon, biglang kinausap naman kami ni Mama Teresa at nais niya raw na sa bahay nila kami tumira para daw mas makilala niya ako. Ewan ko ba, pero parang iba ang pakiramdam ko noon dahil bigla na lang siyang bumait sa akin. Siya pa mismo ang pumili ng silid namin at tinanong niya ako kung anong dekorasyon daw ba ang gusto ko. Siyempre ako naman natuwa dahil iniisip ko noon baka tanggap niya na ako talaga ang pinili ng kanyang anak. Pero siyempre hindi ako makampante. Iniisip ko noon na baka pakitang tao niya lamang yun. O di kaya naman babalik din siya sa dati niyang ugali. Pero nagkamali ako. Sa tuwing gigising ako sa umaga, nilulutuan niya ako ng pagkain at binibilhan pa niya ako ng mga pampaganda. Ikaw, Dahlia, hindi mo dapat pabayaan ang ganda mo. Baka maghanap ng iba ang asawa mo. Lalo na at napakaraming magagandang babae ang nakakasalamuha niya sa negosyo. Napangiti na lamang ako noon at tinanggap ang mga binigay niya sa akin. Nakakatuwa lang dahil unti-unti nang napapalagay ang loob ko kay Mama Teresa. Sa paglipas ng mga araw, nalaman ko na nagdadalang tao ako at mas lalo siyang naging maalaga sa akin. Palagi niya akong kinukumusta at binibilhan ng mga prutas. Halos sa akin na ang kanyang atensyon at ikinatuwa naman yun ng asawa ko. Ngunit lahat ng yun nawala at nagbago nang dahil sa isang pangyayari. Galing kami noon ni Dante sa isang salo-salo kasama ang aming mga kaibigan. Sabi noon ni Mama Teresa, wag na raw akong sumama, ngunit hindi kami nakinig sa kanya. Pag uwi namin ng bahay, sobrang sakit na ng balakang ko. Aray, Dante, ang sakit na talaga. Hindi naman ganito si baby. Umiiyak na ako ng mga oras na yon at namumuo ang pawis sa aking noo. Agad na lumapit si Mama Teresa sa akin at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pag-agos ng dugo sa aking hita. Ang sasakyan, Dante! Ihanda mo! Dadalhin natin ang asawa mo sa ospital! Sumisigaw na siya noon at binuhat na ako ng tatay ni Dante. Kaagad na dinala nila ako sa ospital. Ngunit habang nasa biyahe, binantaan ako ni Mama Teresa. Kapag may nangyari daw sa kanyang apo, kailanman hindi niya ako mapapatawad. Narinig naman ni Dante ang sinabi ng kanyang ina, kaya agad niyang pinuna. Masakit na nga raw ang nararamdaman ko, binantaan pa ako ng kanyang ina. Ang tigas daw kasi ng ulo namin, kaya nangyari ang ganong sitwasyon. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari pagkatapos noon. Nawalan na kasi ako ng malay sa sobrang sakit na aking nararamdaman.
Nagising na lang ako na nakahiga na ako sa kama at nasa tabi ko si Dante habang umiiyak. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Okay na ba si baby? Alam ko noon na may mali dahil lahat sila tahimik. Dumating na rin noon ang mga magulang ko at niyakap nila ako. Kahit ilang beses ko noon tanungin si Dante, hindi niya ako sinasagot hanggang sa nilapitan ako ni Mama Teresa at sinampal niya ako ng ubod ng lakas. Nagtalo pa sila ng mama ko at syempre sinampal din siya. Pero nagulat ako sa sinabi ni Mama Teresa noon. Nang dahil sa katigasan ng ulo mo, namatay ang anak ninyo. Simula sa araw na ito, wala na akong manugang. Mali talaga ng pinagkatiwalaan kita. Gaya ng iba, hindi ka marunong sumunod sa mas nakatatanda sa'yo. Matapos niyang sabihin ang mga masasakit na salitang yun, umalis na siya at napahagulgol na lamang ako. Sinisi ko ang aking sarili dahil tama naman si Mama Teresa. Kung nakinig lang sana ako, baka buhay pa sana ang anak namin ni Dante. Ilang sandali ang lumipas, dumating na ang doktor at pinaliwanag niya ang nangyari. Sinabi niya na maselan talaga ang pagbubuntis ko, kaya yun nangyari. Ngunit ang mas ikinagulat ko, nang sabihin ng doktor na mahihirapan na raw akong manganak at dahil meron na akong problema sa matris. Para bang gumuho ang mundo ko. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon para maging ina, ngunit sinayang ko. Halos mahigit 1 linggo ako nung hindi kumain dahil sarili ko ang sinisisi ko sa mga nangyari. Halos araw-araw ko ring naririnig yung mga panunumbat ni Mama Teresa sa akin at mas lalo yung nakaapekto sa akin. Minabuti noon ni Dante na lumipat kami ng bahay. Nakikita niya kasi na mas lalo lamang lumalala ang sitwasyon, lalo na sa pagitan namin ng kanyang ina. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti ko rin naman yun natanggap. Wala na talaga ang aming anak ni Dante. Mahirap ngunit kailangan gawin. Iniisip ko na lamang noon na baka hindi talaga siya kaloob sa amin ng Diyos, kaya maaga siyang kinuha sa amin. Ganun pa man, isa sa mga pinanghihinayangan ko noon ang pagsasama namin ng aking biyenan. Napakabait niya kasi sa akin at para bang anak na ang turing niya sa akin nung panahon na yun. Ngunit nang mawala ang aking anak nang dahil sa katigasan ng aking ulo, kailanman hindi niya na ako pinansin. Simula nang lumipat kami ng bahay ni Dante, hindi na rin siya dumalaw pa. Pakiramdam ko noon, yun ang pinakamasakit na nangyari sa aking buhay. Tinanong ko noon si Dante kung bakit ganun na lamang ang naging reaksyon ng nanay niya sa nangyari. At doon ko naman nalaman na nakunan din pala noon si Mama Teresa. At gaya ng nangyari sa akin, hindi siya nakinig sa kanyang asawa. Kaya naman sinabi sa akin noon ni Dante, maaaring naaalala ng kanyang ina ang nangyari sa nakaraan. Kaya naman pala ganun na lamang ang kanyang naging reaksyon kahit na hindi naman talaga dapat. Inunawa ko na lamang noon si Mama Teresa. Alam ko naman na nasaktan lamang siya sa mga nangyari kagaya namin. Lalo na at excited na siya na makita ang kanyang apo. Sa totoo lamang, nagawa na nga ang magiging silid ng magiging anak namin. Tapos nakabili na rin ng mga gamit. Ngunit ganun pa ang nangyari. Kaya naman naiintindihan ko kung bakit galit na galit siya sa akin. Lalo na at bago mangyari ang trahedyang yun, pinagsabihan niya ako na hindi ko naman sinunod. Matapos sa mga pangyayaring yun, inisip ko na lamang na pagsubok sa amin yun ng aking asawa. At hindi naman kami sinira ng pangyayaring yun. Mas lalo pang ang tumatag ang aming relasyon bilang mag-asawa. Makalipas ang 1 taon, dumalaw kami sa tahanan nila Dante. Kaarawan kasi ni Mama Teresa. Ayoko sanang sumama noon, baka kasi masama pa rin ang loob sa akin ng kanyang ina. Ngunit pinilit ako ng aking asawa. Kaya naman wala na akong nagawa kundi ang pumayag. Pagdating sa kanilang bahay, nakita ko na napakaraming bisita. Nakikipag-usap si Mama Teresa sa mga kaibigan niya at agad na lumapit kaming dalawa ni Dante. Inabot ko sa kanya ang regalo naming mag-asawa. Tumingin siya sa akin na walang emosyon at agad na tinabig ang regalo kaya nalaglag yun sa lupa. Bakit mo sinama dito ang babaeng yan? Hindi ba't sinabihan kita, Dante, na ayokong makikita ang asawa mo dito sa pamamahay ko? Umalis ka na lang, Dahlia. Hindi ko kayang makita ka.
Nagulat ako sa kanyang ginawa, lalo na at nasa harapan kami ng maraming tao at ganun ang pinakita niyang pag-uugali. Agad na humingi ako ng pasensya sa kanya. Akmang aalis na sana ako, ngunit bigla niya na lamang hinablot ang aking buhok. Kasunod nun ay nginudngud niya ako sa isang ulam. Galit na galit naman si Dante sa kanyang ina at sa pagkabigla, naitulak niya ang kanyang ina. Ma, formal kaming pumunta dito ng aking asawa. Nais namin na batiin kayo sa iyong kaarawan. Bakit naman ganyan ang ginawa niyo sa asawa ko? Pinahiya niyo sa harap ng maraming tao. Tinulungan ako ni Dante na makatayo at agad na pinunasan niya ang aking muka. Sa puntong yun, napaiyak na lamang ako. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko noon na hindi sumagot. Lalo na at napahiya ako sa harap ng maraming tao at kauna-unahang beses na nangyari yun sa akin. Sobra na kayo! Inuunawa ko kayo dahil naiintindihan ko kung bakit kayo nagagalit sa akin. Hinayaan ko kayong sisihin ako. Lalo na at alam kong kasalanan ko naman talaga kung bakit nawala ang aking anak. Pero nasaktan din kami. Mas lalo na ako dahil ako ang ina. Sobrang sama ng pag-uugali nyo. Sa bagay, hindi nyo naman talaga ako gusto para sa anak ninyo simula pa noon. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganito ang trato nyo sa akin. Sana kayo na lang ni Dante ang nagpakasal para hawak nyo ang buhay niya. Alam ko na mali ang ginawa ko noon. Dinamay ko pa pati si Dante. Sobrang sama na kasi ng loob ko ng mga panahon na yon. Kaya hindi ako umuwi sa bahay namin ni Dante ng araw na yon. Dumiretso ako sa bahay ng mga magulang ko. At para ba akong batang nagsusumbong sa kanila. Galit na galit naman si Mama at sa pagkakataon na yon, hindi ko siya naawat. Agad na sinugod niya si Mama Teresa sa harap ng maraming tao. Paulit-ulit niyang sinampal at pinagsabihan ng nanay ni Dante. Nang dahil sa nangyari, nasira ang kasiyahan sa kaarawan ni Mama Teresa at ako pa ang sinisi niya. Gayunpaman, agad siyang sinabihan ni Dante at pinuna. Natahimik kaming lahat noon. Sumigaw na kasi si Dante. Galit na galit naman si Mama Teresa at sinabi na wala daw akong modo at manang-mana raw ako sa nanay ko. Nang dahil sa mga sinabi niya, hindi na ako nakapagpigil pa. Agad ko siyang sinampal ng 2 beses. Bakit mo ko sinampal? Nakita mo na, Dante? Yan ang pinagmamalaki mong asawa at ipinaglalaban mo sa akin? Napakawalang modo! Agad akong sumagot noon sa kanya. Hindi ko na kinaya pa ang lahat ng masasakit na salita na sinasabi niya sa akin, lalong-lalo na sa aking ina. Sa tingin niyo may modo kayo sa mga ginagawa niyo sa akin? Pinakita niyo sa lahat ng tao ang tunay niyong ugali. At huwag niyong madamay-damay ang nanay ko. Baka hindi niyo magustuhan ang gagawin ko sa inyo. Ito na ang huling beses na pagtitimpian ko kayo. Sa susunod na saktan niyo pa ako at idamay ang aking magulang, tandaan niyo, luluhod kayo sa harapan ko at hahalikan niyo ang aking mga paa. Tandaan niyo ang lahat ng mga sinabi ko. Huwag niyong hintayin na kalimutan kong biyanan ko kayo. Matapos kong sabihin ng mga katagang yun, umalis na ako kasama ng magulang ko. At sinabihan ko noon si Dante na hindi na muna ako uuwi sa bahay naming 2. Tutuloy muna ako sa mga magulang ko. Hinalikan ako ni Dante sa aking noo. Inirespeto niya ang aking desisyon. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ilang araw akong nanatili sa bahay ng mga magulang ko at hindi ko muna inisip si Dante o ang nanay niya. Aaminin ko, nasaktan talaga ako sa nangyari. Makalipas ang mahigit 1 linggo, nagtungo si Dante sa bahay namin. Agad niya akong sinuyo na umuwi sa aming bahay. Siyempre naman sumama na ako sa asawa ko. Lalo na at wala rin namang kasalanan si Dante sa nangyari sa pagitan namin ng kanyang ina. Pag uwi ko sa bahay, mabilis na humingi ng tawad sa akin si Dante. Agad ko naman yung tinanggap at kinausap ko siya. Hindi ko talaga inaasahan na magagawa ni Mama ang mga bagay na yun sa'yo. Pasensya ka na talaga ha. Niyakap ko si Dante at matamis akong ngumiti sa kanya. Wala kang kasalanan at hindi mo rin namang ginusto ang nangyari. Kaya hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Pasensya ka na rin kung dinamay kita sa galit ko. Hindi ko na kasi kinaya eh. Wala yun. Nauunawaan ko kung bakit ka nagkaganon. Tsaka si Mama talaga may pagkakamali kaya humihingi ako ng tawad.
Tumango lamang ako noon at sinabi ko sa kanya na ayos lang. Sumama lang ang aking loob pero ayos na sa akin ang lahat. Ngunit sinabi ko kay Dante na sana hindi na mauulit ang mga nangyari dahil hindi ko na alam pang magagawa ko sa susunod na mangyari yon. Pilit na lamang kaming umiwas na mag-asawa kay Mama Teresa. Ayoko na talaga noon ng gulo eh. Lalo na at hindi ko naman alam kung anong magagawa ko sa biyenan ko kapag napununan ng galit ang puso ko. Lumipas ang mga araw, wala namang naganap kaya naman natahimik na kami ni Dante at halos nakalimutan ko na ang mga nangyari. Ngunit isang araw, nagtungo si Mama Teresa sa bahay namin. Ayaw siyang papasukin ni Dante. Ngunit sinabi niya na hihingi lang daw siya ng tawad sa akin. Kaya naman pinapasok siya ng aking asawa. May dala-dala pang regalo noon si Mama Teresa. Kaya inisip ko noon baka hihingi nga talaga ng tawad sa akin. Ngunit paglapit niya sa akin, bigla niya na lamang akong sinabunutan at nang buksan niya ang kanyang daladalang regalo, puno yun ng basura na agad niyang ibinuhos sa akin. Sabi ko sa'yo lumugar ka! May pasugod-sugod pa kayo ng nanay mo at nagbanta ka pa! Gaya ng basurang binuhos ko sa'yo, bagay ka dyan! Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Agad na hinablot ni Dante ang nanay niya at tinulak niya palabas ng bahay. Masobra na kayo! Wag na kayong pupunta dito! Galit na galit si Dante na pinagtabuyan ng kanyang sariling ina. Nagulat ako sa ginawa niya at bago makaalis si Mama Teresa, agad ko siyang sinabihan. Sinabihan ko na kayo, hindi kayo nakinig sa akin. Abangan niyo ang gagawin ko sa inyo para magbago kayo. Akala mo ba matatakot mo ko? Hindi! Manigas ka! Patuloy ko kayong guguluhin, tandaan mo yan! Napailing na lamang ako noon, ngunit hindi ko na lamang siya pinansin. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Si Dante naman, hinatid ang nanay niya palabas at pinauwi. Pagbalik ni Dante, muli siyang humingi ng tawad sa akin. At sa pagkakataon na yun, tinanong ko siya. Dante, ayos lang ba kung dadalain ko ang nanay mo? Kumbaga bibigyan ko siya ng pagkakatandaan niya para matuto siya sa lahat ng kanyang kamalian. Napakunot noon si Dante at hinawakan ako sa aking kamay. Ikaw ang bahala. Alam mo naman na malaki ang tiwala ko sa'yo. Napatungo ako noon at sa isipan ko, iniisip ko na kung anong dapat kong gawin para magtanda ang aking biyenan. Hindi na kasi makatarungan ang pagiging masungit at masamang ugali niya. Kaya dapat lang natuldukan na, para naman magbago na siya. Naisip ko noon na bigyan ng sakit ang aking biyenan. Kaya naman nag-isip ako ng maaari ko pang gawin para naman magawa ko ang aking plano. Nagkataon naman na nagkwentuhan kami ni Dante tungkol sa kanyang nakaraan at ipinakita niya sa akin ang mga larawan niya noong bata pa siya. Nakita ko sa album na meron siyang larawan ng kanyang ina na solo siyang kinunan. Agad na kinuha ko ang litrato ng nanay ni Dante at itinago ko yun sa aking silid. Matapos ang araw na yun, pinapunta kami ng tatay ni Dante para sa isang maliit na salo-salo. Nagkataon naman na wala si Mama Teresa at nasa bahay daw ng mga amiga niya. Kaya naman nakasama ako kina Dante. Agad na umakyat ako noon sa silid ni Mama Teresa at kinuha ko ang kanyang suklay na nagkataon na merong buhok niya. Agad ko yung kinuha at itinago sa aking bag. Kumuha rin ako ng ilang personal na gamit ni Mama Teresa. Itinago kong lahat yun. Natatakot ako na baka makita ni Dante at magtaka siya. Ewan ko ba, pero noong mga panahon na yun, para bang pumapabor sa akin ang tadhana. Nagkaroon kasi kami ng biglaang pagtatayo ng bagong negosyo sa malayong lugar, kaya naman kinailangan ni Dante na sumama doon upang magbantay. Sinasama niya ako noon, ngunit sinabi ko na mas makakabuti kung maiiwan na lamang ako. Pag alis ni Dante, agad na sinimulan ko ang aking plano. Ngunit ang una kong ginawa ay kinuha ko ang itim na libro na matagal kong itinago buhat nang mamatay si Lola. Akala ko hindi na kita magagamit pa, pero natatandaan ko pa rin ang bilin ni Lola. Dadalain ko lang ang nanay ng asawa ko para magsisi siya sa lahat ng kasamaan niya. Napangiti ako noon at agad na binuklat ang itim na libro.
Nagsindi ako ng itim na kandila at iniligay ang mga personal na gamit ni Mama Teresa kasama ng kanyang larawan at niritwalan ko yun. Meron akong pinagawang sikretong silid sa aming bahay at agad kong inilipat ang mga gamit ko sa pambabarang. Lalo na at pauwi na noon si Dante. Ayokong malaman niya ang aking ginagawa. Ilang araw ang lumipas, dumating na si Dante. Sinabi niya sa akin na nagkaroon daw ng sakit ang kanyang nanay kaya napaaga ang kanyang pag-uwi. Dumalaw kami noon sa bahay nila Mama Teresa. Ngunit sa halip na magpasalamat siya dahil dumalaw kami, mas lalo pa siyang nagalit. Mas lalo lang sumasama ang pakiramdam ko dahil nandito ang babae na yan. Napailing na lamang ako noon sa mga sinabi ni Mama Teresa at umalis na lamang ako. Sinabi ko noon sa sarili ko, hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya nagbabago. Sa totoo lang, hindi naman malubha ang ginawa kong sakit kay Mama Teresa eh. Pero sinigurado ko na mahihirapan siya sa ginawa ko sa kanya. Makalipas ang ilang araw, mas lalong lumala ang sitwasyon at sakit ni Mama Teresa. Ngunit sa tuwing dadalaw ako sa kanya, patuloy pa rin siya sa pagsusungit sa akin. Inis na inis ako noon dahil para bang hindi siya nadadala. Kaya naman dinagdagan ko ang sakit na dapat na maramdaman niya. Hindi na lamang ako noon pumunta sa bahay nila Mama Teresa dahil pinapaiwas na lamang ako ni Dante upang hindi na magkagulo pa. Ayaw niya rin kasi na masaktan ako sa sinasabi sa akin ng mama niya. Naging madalas si Dante sa bahay ng kanyang ina. Hinayaan ko na lamang noon si Dante na dumalaw sa kanyang ina. Dahil nauunawaan ko naman na nag-aalala siya para sa kanyang ina. Umakto lang ako noon na para bang walang ginagawang kakaiba, na para bang normal ang lahat. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ako pala ang siyang dahilan kaya nahihirapan ang ina ng aking asawa. Sa paglipas ng mga araw, ikinuwento sa akin ni Dante na mas lumubha na raw ang kalagayan ng kanyang ina. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari kay Mama. Nag-aalala na kami ni Papa dahil tinubuan na siya ng mga sugat-sugat sa katawan. Hindi naman na ako nabigla sa sinabi ni Dante. Gawa ng ako naman ang naglagay noon. Ngunit umarte lamang ako na para bang nag-aalala rin para sa kanyang ina. Ganun ba? Gusto ko sanang dumalaw sa kanya eh. Kaso baka magkagulo na naman. Nagkunwari ako na tila ba nalungkot sa aking nalaman. Tapos hindi ko pa magawang dumalaw kay Mama Teresa. Ayaw kang makita ni Mama eh. Sabi niya pa sa amin, ikaw daw ang may gawa nun sa kanya. Napakunot ang noo ko ng mga oras na yon at sa isipan ko, sabi ko buti alam niya. Ngunit hindi ko yun sinabi kay Dante dahil ayokong malaman niya ang ginagawa ko. Baka kami naman ang magtalo kapag nagkataon, lalo na at gusto ko lamang noon na turuan ng leksyon ng kanyang masungit na ina. Ha? Bakit naman akong pinagbibintangan niya? Dahil ba magkaaway kami at binantaan ko siya, ako na kaagad ang gumawa nun sa kanya? Nagmaang-maangan ako noon. Umakto sa harapan ni Dante na para bang nasaktan sa aking nalaman. Hayaan mo na. Alam mo naman na mainit ang ulo ni Mama sa'yo. Kaya hindi nakataka-taka na sa'yo niya sinisisi ang lahat ng nangyayari sa kanya. Niyakap ako ni Dante at matapos ang pag-uusap namin na yun, nagpahinga na kaming dalawa. Sa paglipas ng araw, hindi na nakakatayo pa sa kanyang higaan si Mama Teresa. Kaya naman nagtungo kami ni Dante sa bahay nila at isinama niya ako sa ospital dahil nagpumilit ako. Pagdating namin doon ay galit na galit sa akin si Mama Teresa. Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Masaya ka na ba na naghihirap na ako? Napaatras ako noon at pakunwaring naiyak. Aalis na sana ako pero sabi ng tatay ni Dante na wag ko na lamang daw pansinin ang mga sinasabi ng kanyang asawa. Nanatili ako sa silid ni Mama Teresa at maya-maya lumabas sila Dante dahil kinausap sila ng doktor. Kaya naman naiwan kami ni Mama Teresa sa loob ng silid niya. Yun na ang nakita kong pagkakataon para bigyan siya ng babala. Siguro naman sa nangyari sa inyo, matututo na kayong maging mabuti sa inyong kapwa. Siguro yan ang karma ng biyanang masungit. Teka, ingat kayo Baka pag hindi pa kayo nagbago mas lalong lumala ang sakit nyo. Kayo rin. Para bang inasar ko siya ng mga panahon na yon
at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pero bigla yun nawala at sinabunutan pa niya ako. Kung kagagawan mo ang lahat ng ito para gantihan ako, pues manigas ka dahil lalabanan ko ito. Galit na galit siyang sumigaw. Biglang pumasok sila Dante dahil malamang narinig nila ang malakas na sigaw sa akin ni Mama Teresa at agad akong tinulungan ng aking asawa. Ma, may sakit ka na lahat-lahat, ganyan pa din ang pag-uugali nyo. Magbago na kayo. Yang asawa mo, demonyo siya. Alam kong may kinalaman siya sa nangyayari sa akin. Tahimik lamang ako noon sa isang sulok at hindi kumikibo. Palagi nyo na lang kinakawawa at inaabuso ang asawa ko. Hindi ko na kayo maintindihan, ma eh. Pakiramdam ko kinakarma na kayo dahil sa kasamaan ng pag-uugali nyo. Hindi ko akalain noon na sasabihin ni Dante ang mga katagang yun, lalo na at nanay niya ang kanyang kaharap. Pero habang nagsasalita si Dante, nakatitig siya sa mga mata ng kanyang ina at umiiyak siya. Agad na inawat ko si Dante dahil nakita ko na bigla na lang nahirapang huminga ang kanyang nanay. Hayaan mo na lang, intindihin na lang natin siya, lalo na't meron siyang pinagdadaanan. Biglang natahimik si Mama Teresa matapos niyang marinig ang mga sinabi ko para bang natauhan siya na ewan. Umalis na lang ako noon at nagpaalam na uuwi na ng bahay dahil tapos na ang dapat kong gawin ng araw na yon. Pag uwi ko, nag-orasyon ulit ako. Ngunit hindi pa man ako natatapos, bigla na lang dumating si Dante. Kaya naman mabilis na lumabas ako at isinara ang sikreto kong silid. Kanina pa kita tinatawag, bakit hindi ka lumalabas? Ano bang ginagawa mo? Agad na nag-isip ako ng palusot na sasabihin ko kay Dante. Kasi nakaidlip ako. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko kaya ayun. Tapos huli na nung marinig ko ang boses mo. Napatango lang si Dante sa sinabi ko at nagtungo siya sa kusina. Nagulat ako nang bigla siyang nagluto. Hinayaan ko na lang siya at naupo ako sa sala. Tsaka ko binuksan ang telebisyon. Nilibang ko na lang ang sarili ko. Maya-maya, bigla siya sa aking lumapit. Iniabot ang kanin at ulam na nilagang baboy na siya mismo ang nagluto. Kumain ka muna tapos uminom ka ng gamot para hindi tumuloy ang lagnat mo. Sinilip lang din kita dito pero babalik din ako sa ospital. Salamat sa pagpapasensya mo kay Mama ha. Sana hindi ka magsawang unawain siya. Natahimik ako sa sinabi ni Dante. Sa totoo lang may parte sa akin na iniisip kong sabihin ang totoo sa kanya. Pero natatakot ako na magkasira kaming dalawa. Kaya naman kahit na nakukonsensya ako, tiniis ko yon para lang mabigyan ng leksyon ng aking biyenan. Salamat asawa ko ah. Huwag kang mag-alala. Darating din yung panahon na magiging maayos din kami ng mama mo gaya ng dati. Sa ngayon, hayaan na lang natin siya. Lalo na ngayong may pinagdadaanan siya. Napangiti si Dante sa mga sinabi ko at hinalikan niya ako sa noo. Nagpaalam na siya sa akin at agad na umalis. Mabilis naman na bumalik ako sa aking ginagawa. Napasampal na lang ako sa aking mukha nang bigla na lang namatay ang kandila. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lang ako nakaramdam na para bang nanikip ang aking dibdib. Segundo lang ang lumipas at bigla naman akong napasukan ng dugo. Umihip ang napakalakas na hangin. At doon ko napagtanto na para bang kinukontra ang aking ginagawa kay Mama Teresa. Dali-dali kong sinindihan ang kandila sa aking harapan at agad na nag-orasyon. Alam ko na kagad na lumapit sila sa albularyo. Sinusubukan niyang kontrahin ang aking ginawa. Alam ko na maaari nilang gawin yun, kaya naman napaghandaan ko ang bagay na yun. Alam ko ang aking susunod na hakbang. Noong una nahirapan akong kalabanin ng albularyong kumukontra sa akin at muntikan niya na akong mapaamin. Mabuti na lamang nagawa kong makaalis sa kanyang ginawa. Naituro na rin kasi sa akin ni Lola noon yun kung ano ang gagawin kung sakaling mangyari sa akin ang bagay na yun. Marunong din naman kasi si Lola na kumontra ng sumpa o yung pagbalik ng sakit na ginawa mo sa binibigyan mo ng leksyon. Ilang araw din na masama ang pakiramdam ko. At mabuti na lamang hindi nagtanong noon si Dante. Siguro dahil abala din siya sa pag-aalaga sa kanyang ina. Hanggang sa tuluyan nang tumigil ang albularyo.
Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero tiyak ko na sumuko siya dahil alam niya naman siguro na hindi ako papatalo. Ilang linggo ang lumipas, kinailangan ng ama ni Dante na magtungo sa kanilang probinsya upang asikasuhin ang namayapa niyang kapatid. Samantalang si Dante naman ay kailangan na magtungo sa ginagawang bagong pwesto, kaya naman ako ang siyang pinakiusapan niya. Ayos lang ba talaga sa'yo? Sumabay pa kasi ang pagkawala ni Tia. Tapos wala namang pwedeng mag-asikaso ng negosyo. Hindi ko rin yung pwedeng iwanan sa'yo, lalo na't lalaki ang kailangan dun. Ngumiti lang ako sa aking asawa at hinawakan siya sa kanyang kamay. Walang problema kaya huwag kang mag-alala. Ako na muna ang bahala kay Mama Teresa. Nag-ipon na rin ako ng sobrang daming pasensya. Natawa naman si Dante sa huling salitang sinabi ko at hinalikan niya ako sa noo. Ugali na niya talaga ang humahalik sa aking noo at nakasanayan ko na rin. Salamat sa pag-unawa kay Mama ha. Nga pala, naalala ko nagpaalam ka sa akin nun, hindi ba? Natuturuan mo ng leksyon si Mama? Ano ang ibig mong sabihin dun? Natigilan ako bigla sa tanong ni Dante. Hindi ko inaasahan na itatanong niya ang bagay na yon. Sa totoo lang, akala ko talaga nalimutan niya na yon. Nagkamali ako dahil hindi pa pala. Wala yon. Nakalimutan ko na nga yun eh. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Naisip ko kasi na baka ikaw yung naglagay ng sakit kay Mama. Pero wag kang magalit ha. Mas mabuti nga kung ikaw gumawa nun para lang magbago si Mama. Kasi alam ko nagagaling pa siya. Tsaka naikwento mo sa akin nun, di ba, na isang babaylan ng lola mo, kaya posibleng naturuan ka niya. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Dante. Hindi ko mawari kung hinuhuli niya lang ba ako o nagsasabi lang talaga siya ng kanyang saloobin. Ngunit hindi ako umamin. May tao ba nga amin ng kasalanan? Wala naman, hindi ba? Ha? Hindi ko naman gagawin yun kay Mama. Oo, nagalit ako sa kanya, pero hindi ko magagawa yun sa kanya. Isa pa, nanay mo pa rin siya. Oo, babaylan si Lola, ngunit hindi niya ako tinuruan kung paano maglagay ng sumpa. Pero tinuruan niya ako kung paano manggamot. Opo, sa puntong yon nagsinungaling ako sa aking asawa. Nang dahil sa ayokong maging hadlang siya sa aking mga plano. May tiwala naman ako sa aking asawa. Pero alam ko na matimbang pa rin naman ang pagmamahal niya para sa kanyang ina. Napatangu-tangu lang si Dante sa sinabi ko. Ramdam ko at kita ko sa kanyang mga mata na tila ba nagdududa siya sa akin. Matapos ang pag-uusap namin na yon, umalis na si Dante at nagpaalam na sa akin. Tutungo siya ng araw na yon sa bahay nila para kumuha ng ilang gamit ni Mama Teresa. Tapos ihahatid niya ako sa ospital para ako ang magbantay. Ilang oras ang lumipas, bumalik na rin si Dante at sabay kaming nagtungo sa ospital. Pagdating namin ay agad na bumungad sa amin ang bunganga ni Mama Teresa. May mga mag-aasikaso naman sa akin dito. Hindi ko kailangan ng babaeng yan dito sa tabi ko. Baka mas lalo lang mapaaga ang pagkamatay ko. Napailing na lang ako dahil sa kabila ng nararanasan niya, hindi pa rin siya nagbabago ng kanyang pag-uugali. Ma, si Dahlia lang ang pwedeng magbantay sa inyo. Hindi rin 24 oras na sasamahan kayo ng mga nurse o doktor dito. Lalo na't hindi lang kayo ang pasyente dito. Kahit na, edi kumuha kayo ng personal na mag-aalaga sa akin. Basta wag lang ang babaeng yan. Halos magwala na ng oras na yon si Mama Teresa. Sige na, ako nang bahala dito. Umalis ka na, baka gabihin ka pa sa biyahe. Lalabas na lang ako at sisilip-silipin ko na lang siya dito sa silid. Napabuntong hininga si Dante at tinitigan niya ang kanyang ina. Sana wag niyong abusuhin ang kabaitan ng asawa ko, Ma. Pasalamat na lang nga tayo dahil sa kabila ng ginawa niyo sa kanya, nandito pa rin siya. Handa kayong samahan kahit halos ipagtabuyan niyo na siya. Hindi ako mangangako. Hindi ko rin naman siya pinilit eh. Kaya kapag may ginawa ako sa kanya, wala akong pananagutan dahil ginusto niyang manatili dito. Napakamot na lamang sa kanyang batok ang aking asawa. Halata ko na para bang napipiko na si Dante, pero nagpipigil lang. Sige na, ako nang bahala. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ko naman pababayaan ang sarili ko eh. Hinalikan ako ni Dante sa noo at sabay kaming lumabas sa silid ni Mama Teresa.
Nang umalis si Dante, nag-isip ako ng paraan para mapagbago si Mama Teresa. Inisip ko kung ano pa ba ang pwede kong gawin bukod sa pagpapahirap ko sa kanya. Ilang sandali habang nakatayo ako sa labas, nakita ko sa refleksyon ng bintana ng ospital, napansin ko na para bang gusto niyang tumayo at parang hindi siya mapakali. Kaya naman agad akong pumasok. "Lumabas ka na! Tawagin mo na lang yung nurse at naiirita ako sa pagmumukha mo!" Nagsusungit pa rin siya sa akin ng mga oras na yon. "Pupunta po ba kayo sa banyo? Sasamahan ko na kayo. Huwag na kayong mahiya pa." Masama niya akong tinignan at tinulak pa niya ako dahilan para mapaupo ako sa sahig. "Ayan, ang kulit mo kasi! Umalis ka na para hindi ka na masaktan!" Hindi ko pinansin ang mga sinabi niya at tumayo na lang ako. Pinagpag ko ang aking damit at tinulungan siyang maupo sa wheelchair. "Nangako ako kay Dante na aalagaan ko kayo, kaya hindi ko iindahin ang lahat ng pagpapahirap ninyo. Kayo din ang mahihirapan kapag iniwanan ko kayo." "Paki mo ba? Di ba yan naman ang gusto mo? Ang mahirapan ako?" Napabuntong hininga na lang ako at sinabihan ko ang aking sarili na habaan ko pa ang aking pasensya. "Bahala kayo kung anong iisipin nyo, basta hindi ko kayo iiwan dito. Kapag may nangyari sa inyo baka ako pa ang masisi." Yun lang ang sinambit ko noon. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta, pero nagmatigas siya. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lang siyang naihi sa salawal at umagos yun sa kanyang mga sugat dahilan para mapadaing siya sa sakit. Nang mga oras na yun, para bang nakukonsensya na ako. Pero kailangan ko siyang mapagbago Kaya naman hindi ko pinansin ang aking konsensya. Agad na kumuha ko ng damit para palitan siya. Nung una nagpupumiglas pa si Mama Teresa, pero agad ko siyang sinabihan na tinawag ko na rin naman ang nurse noon. Ngunit walang pumunta, kaya naman ako ang siyang naglinis sa kanya. Wala naman siyang nagawa pa dahil wala namang ibang gagawa nun sa kanya kundi ako. Humahapdi na rin ang kanyang mga sugat na nabasa, kaya naman hinayaan niya na lamang ako na palitan ko siya ng damit. Matapos na palitan, nagbalat ako ng mansanas. Kinain ko muna ang isa tsaka ko siya binigyan. "Bakit mo kinuhanan? Para sa akin yan lahat!" Napairap na lamang ako sa hangin. "Binawasan ko po para hindi niyo isipin na nilalason ko kayo o di kaya naman may ginawa ako sa pagkain ninyo." Natahimik naman siya sa sinabi ko at kumain na lang. Ilang sandali dumating ang doktor at tinurukan siya ng gamot para hindi niya maramdaman ang kirot kapag nililinisan ang kanyang mga sugat. Ngunit bago siya turukan, nagtanong muna ako kung para saan yun. Pag-alis ng nurse at doktor, bigla siyang nagsalita. "Bruha ka? Bakit mo tinatanong kung para saan yung mga tinuturok sa akin? Alam naman nila yon dahil nag-aral sila." Napabuntong hininga na naman ako. "Aba, anong malay ko po, mamaya tinurukan na pala kayo ng pampamanhid o di kaya ng laso nang hindi ko alam, di ako pang napahamak, hindi ba?" Napatango na lamang siya at nagpahinga na. Sa mga oras na yon, naramdaman ko na para bang naglelelo na siya sa pagsusungit sa akin. Ilang sandali pa, nakatulog na rin ako at hindi na ako lumabas pa dahil sunod-sunod ang pagpasok ng mga nurse. Maya-maya, nakaramdam ako ng lamig, kaya naman lumipat ako ng pwesto. Ngunit dama ko pa rin ang lamig, pero tiniis ko na lamang at natulog. Ilang oras ang lumipas, dumating ulit ang isang nurse. Binilin sa akin ang mga susunod na iinumin ni Mama Teresa, pero hindi ko na yun pinapainom sa kanya dahil alam ko naman na hindi tatalab yun. Pag-alis ng nurse, tsaka ko napansin na nakakumot na pala ako at nakita ko na nakasuot na ng jacket si Mama Teresa. Para bang lumambot ang puso ko dahil nakita ko na may kabutihan pa rin pala sa kanya sa kabila ng pagiging masungit niya. Hindi na ako natulog pagkatapos noon. Bumili na lamang ako ng makakain naming dalawa. Ngunit pagpasok ko sa silid, may mga doktor na at sinabihan ako na hindi raw pwedeng pakainin si Mama Teresa. Kaya naman nakipagtalo ko sa kanila. Wala na nga silang nagawa pa. Sinabi na lamang nila sa akin na hindi nila pananagutan kapag may nangyari kay Mama Teresa dahil sa pagkain. Matapang na sinagot ko sila, kaya naman umalis na kaagad sila.
Ang tapang mo talaga, no? Wala kang inuurungan kahit na doktor. Nagulat ako sa sinabi niya at nakangiti pa siya. Aba, sila kaya ang turukan ng kung ano-ano tapos hindi ko pa kainin. Sa tingin niyo gagaling ba sila? Di ba hindi ho? Kaya mas lalo kayong hindi gumagaling dahil kulang kayo sa kain. Napangiti naman siya at para bang nakaramdam ako ng saya. Bakit hindi mo na lang ako iwanan? Hayaan mo na lang ako dahil masama naman ang ugali ko. Natahimik ako bigla sa tanong niya at natawa ako ng bahagya. Alam niya pala na napakasama ng ugali niya. Konsensya ko pa kapag may nangyari sa inyo. Tsaka hindi naman ho ako kasing sama ng iniisip niyo Isa pa, hindi mapapanatag ang kalooban nila Papa at Dante kapag nalaman ho nilang wala kayong kasama dito. Natahimik si Mama Teresa sa mga sinabi ko at hindi siya kumibo. Bigla na lang siyang nahiga at nagulat na lang ako dahil nakatulog na pala siya. Matapos ang araw na yun, patuloy lang ako sa paggawa ng mabuti sa kanya. Ngunit mas lalo lamang lumala ang kanyang karamdaman. Ganun naman talaga kapag nilagyan ng sakit ang isang tao. Kapag na-ospital ay mas lalong lumalala ang karamdaman. Lalo na't hindi naman talaga nila nalalaman ang tunay na sanhi ng pagkakasakit ng pasyente. May mga oras na namimilipit sa sakit si Mama Teresa at umiiyak siya. Minsan pa sa sobrang sakit na nararamdaman niya, humihingi na talaga siya sa akin ng tulong. Unti-unti kong nakita na tila ba bumabait na siya at hindi niya na ako sinasaktan. Makalipas ang 1 linggo, bigla na lang dumating si Dante at pinauwi na niya ako. Ngunit hiniling ni Mama Teresa na makausap muna ako bago ko umalis. Doon ay nagulat ako nang bigla na lang siyang umiyak. Patawarin mo ko, Dahlia, sa mga nagawa ko sa iyo. Siguro nabulag lang ako ng galit ko dahil hindi ko matanggap na nawala ang magiging apo ko. Para bang bumalik kasi yung sakit ng nakaraan. Pero sinisisi ko rin ang sarili ko sa nangyari. Kaya naman dahil hindi ko matanggap yun, sa'yo ko na ibunto ng galit ko. Nagulat ako sa mga sinabi ni Mama Teresa. Hinawakan pa niya ang aking mga kamay ng mga oras na yon, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang aking magiging reaksyon, pero sabi ko sa sarili ko, tatanggalin ko na ang sakit na itinanim ko kay Mama Teresa. Wala na po yun. Ang mahalaga gumaling kayo para makabawi kayo sa amin ni Dante. Yun lamang ang sinabi ko sa kanya. Dahil sa totoo lang, wala talaga akong masabi ng mga oras na yon. Matapos ang pag-uusap namin ay bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Nagpaalam na ako at hinatid ako sa bahay ni Dante. Pagdating sa bahay, agad akong tinanong ni Dante kung ano ang nangyari at sinabi ko sa kanya na humingi ng tawad sa akin si Mama Teresa. Natuwa naman ang aking asawa. Masaya ako na malaman ang bagay na yan. Nga pala asawa ko, hindi ba may alam ka sa panggagamot? Baka naman may magagawa ka para gumaling si Mama. Ngumiti naman ako at tumango. Susubukan ko pero hindi ako mangangako. Labis na nagpasalamat sa akin si Dante at may parte sa isipan ko na para bang nais kong umamin pero mas pinili ko ang manahimik. Nang araw na yon, napagdesisyonan ko na tanggalin na ang sakit na itinanim ko kay Mama Teresa. Sinunog ko ang lahat ng mga ginamit ko upang walang makakita sa mga ginawa ko. Matapos na itigil ang orasyon, gumawa ako ng lunas para tuluyan ng gumaling si Mama Teresa. Inisip ko noon na mukhang nagbago na siya sa lahat ng mga nangyari. Kaya naman nang muli akong dumalaw sa kanya, binigay ko ang ginawa kong lunas para sa kanya. Para saan naman ang bagay na ito? Hindi ba ito makakasama sa akin? Pero hindi kita pinagdududahan, Dahlia. Matamis akong ngumiti kay Mama Teresa. Ako po mismo ang gumawa niyan. May kaalaman po kasi ako sa panggagamot at nakiusap sa akin si Dante kung maaari ko daw po kayong gamutin. Kaya gumawa po ako niyan. Agad naman na ininom ni Mama Teresa ang binigay ko. At matapos nun ay bigla na lang siyang nakatulog nang maubos ang binigay ko. Ilang oras ang lumipas. Pagising ni Mama Teresa, sinabi niya na wala na raw siyang nararamdamang sakit sa katawan. Kaya naman agad na tinawag nila Dante ang nurse at doktor.
Agad na inasikaso si Mama Teresa at doon nga ay nalaman namin na malayo na siya sa kapahamakan. Mukhang mabisa ang binigay ng asawa ko sa'yo, Ma. Tignan nyo, bumuti ang kalagayan nyo. Napangiti ako sa sinabi ni Dante. Ako naman kasi talagang makakagamot kay Mama Teresa, lalo na at ako din ang siyang nagbigay ng sakit sa kanya. Ginawa ko lang ang makakaya ko. Ang mahalaga maayos na si Mama Teresa. Nagulat ako nang bigla namang umiyak si Mama at niyakap ako. Salamat dahil sa kabila ng mga pananakit at panghuhusga ko sa iyo, mas pinili mo na unawain at tulungan ako. Ngayon alam ko na kung bakit ikaw ang pinili ng anak ko. Yun ay dahil napakabuti mo. Niyakap ko noon pabalik si Mama at nagkaayos na kaming dalawa. Ilang araw lamang ang lumipas ay nakalabas na siya ng ospital. Labis ang pasasalamat nila noon sa akin. Ngunit hindi ko naman matanggap yun ng lubusan. Alam ko kasi sa aking sarili kung ano ang ginawa ko. Matapos ang araw na yun, naisipan nilang ipagdiwang ang paggaling ni Mama Teresa. At nagulat ako dahil siya pa mismo ang nagsabi sa akin na wag akong mawawala. Napagdesisyonan ko noon na sabihin ang totoo sa aking asawa. Hindi ko kasi kayang ilihim sa kanyang mga bagay na yun, lalo na at malaki ang tiwala niya sa akin. Kaya naman bago sumapit ang araw ng kanilang pagdiriwang ng paggaling ni Mama Teresa, agad na kinausap ko si Dante. Bakit parang ang seryoso mo yata? Tsaka namumuo ang pawis mo sa noo. May ginawa ka ba na hindi ko gusto? Natahimik ako bigla sa sinabi ng aking asawa. Para bang natakot ako na umamin sa kanya. Hindi ko kasi alam ang magiging reaksyon niya. Gusto ko na sanang umatras noon pero naisip ko na mas lalo lamang lalala ang sitwasyon kapag pinatagal ko pa. Naalala mo yung araw na sinabi ko sa'yo na may gagawin ako para mapagbago si Mama Teresa? Napakunot ang noo ni Dante sa tanong ko at bigla siyang sumeryoso. Oo naman at nakakatuwa dahil maayos na kayo ni Mama. At pinakita mo sa kanya na mali siya. Ngumiti pa si Dante noon at hinawakan ako sa aking kamay. Ang totoo kasi niyan, tama ang hinala ni Mama Teresa. Biglang nawala ang ngiti sa labi ng asawa ko nang sabihin ko ang mga salitang yun. Anong ibig mong sabihin? May kinalaman ka sa nangyari sa kanya? Tama ba ako? Paano kung napahamak siya o mas lumala siya? Kung namatay siya ng dahil sa'yo, maghiwalay na lang tayo. Nagulat ako sa mga sinabi ni Dante at natulala na lang ako. Maya-maya, bigla ko na lang nakita na pumipitik si Dante sa mismong harapan ko upang makuha ang aking atensyon at doon ko lamang napagtanto na imahinasyon ko lamang pala yun. Anong ibig mong sabihin na tama si Mama? Mahinahon si Dante kaya naman napanatag ako at tinanggal ko ang mga kung ano-anong naiisip ko. Tinuloy-tuloy ko na ang pag-amin sa aking asawa at napaiyak na ako sa puntong yun. Pasensya na kung hindi ko sinabi sa'yo. Natatakot kasi ako. Tsaka gusto ko lang naman talaga na matuto si Mama Teresa para naman makita niya na mali siya sa pagkakakilala niya sa akin. Patawarin mo ako kung naglihim ako sa'yo. Ngumiti sa akin si Dante at pinahid niya ang luha sa aking mga mata. Huwag ka nang umiyak. Alam ko naman ang totoo. Nagulat ako sa sinabi niya at hindi ako makapaniwala. Paano mo nalaman? Hindi ka ba galit sa akin? Umiling lang si Dante at pinaliwanag niya sa akin ang lahat. Nakita niya raw akong pumasok sa sikretong silid kaya naman nung wala ako ay palihim niya yung pinasok. Alam ko naman kasi na hindi mo tutuluyan si Mama. Kaya nagtiwala ako sa'yo. Isa pa mas mabuti na rin ang ginawa mong yun. Tignan mo ngayon, ayos na kayo. At huwag kang mag-alala. Dahil kahit na sino, hindi malalaman ang sikreto natin. Napayakap na lamang ako noon kay Dante at nagpasalamat ako sa kanyang pagmamahal lalo na sa tiwalang ibinigay niya sa akin. Matapos ang araw na yon, sumapit na ang aming pagdiriwang dahil gumaling na si Mama Teresa. Maraming bisita ang dumalo ng araw na yon. Nagbigay ng mensahe si Mama sa akin at ilang sandali pa bigla na lamang niya akong tinawag.
Itong kasama ko ay si Dahlia, asawa ng aking anak. Ipinagmamalaki ko siya dahil sa kabila ng mga nagawa ko sa kanyang kasalanan, mas pinili niya pa na maging mabuti at tulungan ako. Dahlia, salamat sa lahat-lahat, iha. Naiyak na lamang ako noon sa mga sinabi niya at nagyakapan kaming dalawa. Tuluyan kaming nagkaayos ni Mama Teresa at gaya ng pangako sa akin ni Dante, inilihim niya ang lahat. Bumawi sa akin si Mama Teresa at ang aking mga ginawa noon tuluyan ng nabaon sa limot. Maraming natutunan ng ina ni Dante sa nangyari. Kahit naman ako meron ding aral na natutunan. Isa na roon ang pagtanggap sa kamalian at unawain ng ibang tao. Lalo na at wala namang perpektong tao basta maging bukas ang isipan tungo sa pagbabago. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.